Po, bago po tayo magpasimula. Alam niyo po ba, excited ako ngayon. Kasi po ito ay hindi ko maintindihan ang tema ko para sa araw na ito. Ay siguro po may 3 linggo nang umakilkil sa aking kaisipan. Kanya po bilang pasimula, inaanyayahan ko po kayo sa sandaling katahimikan. Samahan niyo po akong dumalangin sa Poong May Kapal. O Amang Dakila, maraming salamat po sa buhay na pahiram, maging sa aming kalayaan na iyong ipinagkaloob at niloob na aming makamtan. Patawad po, Ama, kung ang kalayaan na iyong ibinigay, kaming iyong anak, ay naging malabis sa pagsasabuhay. At siyang naging daan ng aming kalikuan na nagsilbing mitya ng pagkakasala. Ngayon kami, Amay, lubos na nagsisisi, mga kasalanan, ngayon putlin mo na. Dating kalayaan na hindi maganda, palitan mo ng layang makapagbagong buhay. Magbalik loob sa iyo ng may katapatan at maisabuhay ang nais at nasa mo sa aming anak mo ay tuwirang makamtan ng ayon sa kalooban at paghahari mo. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit po ako nagbasa? Kasi po, hindi po ako talaga nakatulog kagabi. 3:30 na po, gising pa ako, so binuksan ko pong muling ang banal na aklat. At dito ay binalikan ko kung ano ang temang nais kong pagnilayan natin at pagsaluhan sa umagang ito. Bago po muna ituloy, baka aking makalimutan sapagkat ako'y sadyang makakalimutin. Isang paalala para sa mga kapatid kong Caps, sa Sunday po, mayroon kayong pagpupulong. At para po sa mga kapatid ko, bilang kahapon ay nag-meeting kami, ang core group po ay magkakaroon ng meeting on Saturday at 10 o'clock. Ito po dapat sana, ang core group meeting ay dapat sana sa susunod pang Saturday. But since we're running out of time, so gagawin po natin ito sa Sabado. Inuulit ko, mga Caps, mga kapatid kong Caps, meeting ninyo ay sa Sunday at 8 o'clock in the morning at ang core group will be on Saturday at 10 a.m. Hindi po yun sa isang Sabado ha, sa core group, bukas na po yun. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sapagkat sa kabila ng unos, niloob niyang muling magkasalo-salo tayo, magkasama-sama at matipon sa banal na dakong ito, regardless of malalim na baha sa kapatid kong Mirna at sa manunugtog, nakalilis ang pantalon nang siya'y dumati. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Baha everywhere. Amen po ba doon? Opo, baha, baha, baha. At sa amin din po naman ay meron din. Mga kapatid, ang ating pong tema ngayon ay inspired from the reading, yung talinghaga ng 3 alipin. Ito po ay matutunghayan natin sa Lucas at gayon din naman sa Mateo. Kung saan dito po ay ipinagkaloob ng Panginoon sa 3 alipin ang halaga na kanilang dapat pagyamanin ayon sa kanilang kakayahan. Amen po ba doon? Ito po ay, ang natatandaan ko po ay, ang isang alipin ay pinagkalooban ng 5,000 salaping ginto, ang pangalawa ay 2,000 salaping ginto, at ang isa naman ay pinagkalooban ng 1,000 salaping ginto. Hindi lang po pala salapi ang pwedeng ipagkaloob sa atin ng ating mahang Panginoon. Sa higit pong malalim na pagninilay, dito po pala ay binigyan tayo ng kalayaan na Panginoon upang ito ay ating gamitin ayon sa ating kakayahan. Kung kaya nga po, nang sila ay magsumiti, nang sila ay, nung dumating ang Panginoon, sila ay nagsulit. Ang sabi nung una, Panginoon, ito po yung 5,000 ginto na ipinagkaloob mo sa akin at tumubo ng ganung halaga. Ganon din po naman ang pangalawa, 2,000 ginto, salaping ginto at tumubo din naman ng ganung halaga. Subalit ang isa,
Hindi ko po alam kung anong kalayaan ng pinaandar niya. Ang ipinagkaloob sa kanya, kokonti na nga, itinago niya pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen. Ano nga po ba ang connect nito sa aking tema? Mga kapatid, lahat po tayo ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon. Good or bad, ipinagkaloob po nila sa atin ito. Niya sa atin ito. Sa anumang kaparaanan, ang kalayaan ay ating natamo mula sa pagsilang hanggang sa magkaisip at magkagulang tayo. Di po ba? Ang kalayaan ay nasa atin upang ang disposisyong mabuti ay ating makamtan at gayon din naman ang kalikuan ang siyang magaganap kung ang kalayaan sa ating ibinigay ay hindi sa mabuting paraan natin ilalaan. Amen po ba doon? Amen po ba? Kayo po ba ay naging malaya sa buhay ninyo? Tanungin ko nga po, naging malaya po ba kayo? Sa amang kaparaanan, malaya po ba kayo? Good or bad? Taas ang kamay? Ay, walang naging malaya. Tinalang kami ni Mami Beth, ang kapatid kong Mirna ay naging malaya. Amen. Amen. Whatever, kung ano man po yun, nais kong atin itong pagsalusaluhan. At mag-reflect po tayo. Ano nga po ba ang kalayaan na sa ating ipinagkaloob ng Panginoon? At ang bottom line, ano ang katapusan ng kalayaan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Paano ka nag-reflect sa iyong sarili? May mabuti bang dulot ang kalayaan na iyong natamo? O mayroon bang namang kasipsiyuan na ikaw ay natamo? So yun po. Huwag po kayong malungkot, sama-sama natin itong pagsaluhan at napakaganda po ng temang ito. Amen po ba doon? Amen po ba? Yes, amen. Bagamat ang aking inang pastol ang una ko sanang unahin, ang gustong unahin upang mapalawak, subalit bibigyan daan ko ang aking kapatid na magbibisi-bisihan for a while. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Ana Bautista upang isiwalat ang kalayaan na kanyang natamo sa buhay niya. Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagsabi po ako na ako na unahin kasi marami po akong gagawin. Sabi niya, kalayaan, pero napaka-broad nung kalayaan na sinasabi niya. Anyway, ang ibabahagi ko po, katagang kalayaan kung paano ako pinalayaan ng ating Panginoon. Last summer, malayang-malaya ako sa pag-aalaga ng anak ko dahil andyan po yung dalawa kong anak na nag-aalaga sa kanila. Sa madaling salita, malaya ako nakakatupad, kahit saan kami tutungo, malaya ako hanggang dadating ako sa bahay, tulog na yung anak ko. Tapos, pagising ko sa umaga, hindi nila ako ginigising, hinahayaan nila ako kung anong oras ako gigising, kasi alam nila na may mga missions, tapos yung sa pagtupad ko po dito. Dumating po ang araw ng pasukan. Wala po akong choice, kundi ako uli ang gaganap na mag-aalaga ng anak ko, mga gampaning bahay, at the same time, tutungo dito upang gumanap sa aking tinanguan sa ating Panginoon. Nagkaroon ako ng malalim na pinagdaanan. Subalit walang nakakaalam, maliban sa pamilya ko na sinasabi ko yung totoo kung ano yung naramdaman ko. At ang pinagdaanan ko na ito din ang naging dahilan kung kaya't ako'y naparito sa dakong ito. Isang araw, nagkatapat kami ni Mother dito sa aisles na ito. Yung pinakatago-tago ko sa puso ko na wala akong pinagsasabihan, isang tingin lang niya sa akin, isang tumbukan. Sabi, anak, kumusta ka? Nakangayayat ka. Hindi ko, parang nawala sa sarili ko na may kinukubli ako na pinagdadaanan ng how many months na? June, July, August, September. For 4 months kong walang pinagsabihan. Isang tumbukan na ni Mother. Sabi ko, ano ba to si Mother? Nadulas naman po ako at nasabi ko sa kanya. Subalit sa pagkataong ito, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinalaya niya ako. Binigyan niya ako ng kalayaan. Ang tanong ninyo marahil, Sister Ana, ano ba ang pinagdaanan mo? 2002, nagkaroon po ako ng hyperthyroidism. Malabo ang paningin, lumuluwa ang mata, papayat ng payat, laging nagugutom, malaki ang leeg, masakit ang likod, hinihigal, lumalaki ang puso.
At nitong pasukan, naranasan ko ulit yan. Hirap kumuha ng tulog, madaling mapagod, hinihingal, nanginginig. Laging nagugutom, pero nakita ko, pumapayat ako, lumuluwag po yung mga uniforms ko. Isa pa, nalalaglag yung mata ko. Pag binubuhat ko yung anak ko, nasasakal ako. Nahinikip dibdib ko, nalalaglag yung mata ko. Isang pagkakataon, sabi ko kay Mami Beth, nalalaglag yung mata ko, hirap na hirap ako. So sabi ni Mami Beth, sa pagsusulat mo lang yan, siguro nga po sa mata lang. Pero deep inside, alam ko na muli, nag-trigger na naman po yung lalamunan ko. So bali wala akong pinagsabihan. May mga kapatid akong dumadaing na ganito pinagdaanan ko, ngingiti lang ako. Kasi, alam ko naman sa sarili ko na ang Diyos ang magpapalaya sa akin. Tuloy ang paglilingkod, tuloy ang pagsama sa mga misyon, kay Puyat, kay ano yan, tuloy pa din po. Hindi ako nagreklamo sa kabila ng mga naramdaman ko. Nung Wednesday night, kailangan ko pong i-rush yung mga line-ups kasi mag-anniversary na po. Marami po akong dapat sulatin. At ito po ay magagawa ko lang kapag tulog na ang anak ko. Kaya ginagawa ko to midnight, natapos po ako 2 a.m. Tinignan ko ang sarili ko, kung malalaglag ba yung mata ko, kung masasakal ba ako, kung hirap ba ako ulit kumain ng kanin, at kung hirap ba ulit ako, manginginig bolt ako. Yesterday po pagising ko, wala. Magaan ang pakiramdam ko, kumain ako, okay naman ang pagkain ko, okay naman ang paningin ko, okay ako. Kagabi, ang sarap ng tulog ko. Pagising ko ngayong umaga, nagpuput ko. Salamat sa Ama, pinalaya niya ako sa pinagdaanan ko na natutumbok ako ni Mother. Salamat sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa kalayaang handog niya. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa iyong ibinahagi, mga mahal na kapatid. Ano nga po ba ang pinagdadaanan nyo sa ngayon? Na inaakala nyo hindi pa kayo nakalalaya? Meron pa po ba? Hindi po ba kapag kapiling natin ang Panginoon? Kapag tayo sa Kanya'y matapat, ano man ang pinagdaraanan, gaano man kabigat, ang kalayaan ay ipagkakaloob niya. Amen po ba doon? Palakpakan na po natin ang buhay na Diyos. Upang magising kayo, upang magising ang mga diwa nyo, nais kong palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa aking inang pastol upang higit nating mawawaan at mabatid kung ano nga ba ang kalayaan na nagdulot sa atin ng kalikuan at kung paano ang kalayaan din naman na nagdulot sa atin ngayon ng kaginhawahan na ating maisadsad ang kahit ano paman na ating daladala sa ating buhay ay ating maunawaang lubos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po aming Panginoon. Gusto ko lamang pong, Tita Promise, with your permission, gusto ko lamang pong samantalahin ang pagkakataon na maibahagi sa inyo ang napag-usapan namin kahapon para lang po sa mga bagay na may kinalaman kayo. Marami po kaming pinag-usapan pero po yung ibang bagay, ilalahad na lamang po namin sa inyo. Pero in as much na ngayon ay nagaganap na, ibabahagi ko lang po sa inyo kung ano po yung napagkaisahan nung core group at inilahad sa mga alagad at ngayon naman ay inilalahad ko sa inyo kung ano ba ang dapat na gawin ng isang sharer o ng isang nagbabahagi. Para po kung tinawag kayo, makasunod kayo dun sa alituntunin. Sinasamantala ko lamang po yung pagkakataon. Para po sa mga sharers, ibahagi lamang daw po ang mahalagang nangyari sa buhay ninyo ayon sa tema. Kung minsan po kasi pag tinawag, yung inilalahad, malayo dun sa temang ibinibigay. At wag na po ninyong simulan nung kayo ay 1 taong gulang pa lamang, ngayon 75 years old ka na, ilalahad mo yung nangyari mula 1 year old ka hanggang 75 years old ka na, sadyang napakahaba na yung iba ay inaantok na para makinig sa inilalahad ninyo. Kaya ayon po sa amin na pag-usapan, ilahad lamang yung mga mahalagang pangyayari sa inyong buhay na nakaugnay dun sa temang ibinibigay. Kaya dapat po mahalaga talaga nakikinig kayo sa tema sapagkat kung minsan, pag tinawag, wag lang di makapagbahagi, subalit malayo naman dun sa tema. But anyway, kahit na po ganun, salamat pa rin. Pangalawa, nabanggit ko na po ito, iwasan ang pagbabanggit ng pangalan ng doktor at ospital o ng sino man tao. Halimbawa po, na nagkaroon kami ng samaan ng loob ng aking
kapitbahay ni Rosario de la Cruz, wag na po yun. Sapagkat magkakasala lang po tayo na mahuhusgahan natin yung tao. Sabihin nyo na lang nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng aming kapitbahay. Tapos na po. Bahala na po silang mag-isip kung sino ba yung kapitbahay na yon. But never mention ang pangalan. Mga doktor, wag na po. Nagpunta ako kay Dr. Ganire pero hindi ako gumaling. Masisira po yung profesyon ng doktor. Pumasok ako sa ospital na ganito pero hindi ako gumaling. Masisira po yung pangalan ng ospital. Kaya wag po tayong magme-mention ng anumang pangalan. Sumunod sa itinakdang oras ng pagbabahagi na 5 hanggang 10 minuto. Tandaan niyo po maging aware kayo na ang karapatang magbahagi ay binibigay lamang sa 5 o 10 minuto. Ang nagbabahagi ay maaaring magbahagi o umawit. Kapag nagbabahagi, wag nang aawit. At kung aawit, wag nang magbahagi. Bakit po ganon? Marami daw pong masyado yung time na nako-consume, yung ibang gustong magbahagi, hindi na nabibigyan ng pagkakataon. Kaya mag-decide ka sa sarili mo, aawit ba ako o magbabahagi? Ngayon, kung umawit kayo, bahala na po ang facilitator na mag-ugnay ng inyong inawit doon sa tema. Sa makatuwid, yung palang aawitin mo, dapat nakaugnay pa rin sa tema. Ang mga sharer daw po sa internet, may mga nagbabahagi po tayo mula po sa ibang bansa via internet. Ipabati daw po ninyo sa IT team pag gusto nyong magbahagi 3 araw bago yung araw na kayo ay magbabahagi. So yun po yung mga ilan sa mga alituntunin at sa paggamit po ng microphone na pag-usapan din po. Mga kapatid, pag nagbabahagi daw po kayo, wag na daw po ninyong tinatap itong microphone kasi sabi po nung IT, nadadalas daw po yung bili nila ng microphone Madali daw pong masira pagka tinatap. At meron pa pong isa, kung inaakala ninyong masasabid kayo o mauubo, po sa nandidiri kami na yung virus ninyo ay didikit do sa microphone. Kundi yung po talaga ay tanda ng kagandahang asal. Kung sa palagay ninyo ay mauubo or masasamid, ilayo na po yung mikropono sa inyong bibig. Mahirap po ba sundin? Kayang-kaya natin yun. Approve po ba sa inyo yun? Opo, inapprove po yun ng mga alagad kahapon, kaya po nilalahad ko sa inyo. Kung meron po kayong mga katanungan at meron kayong gustong i-protesta, pwede nyo pong sabihin dito sa harapan at baka po mag-arrive tayo sa mas magandang bagay. Balik na po tayo. Salamat, Tita Promise, Ang tema po niya is kalayaan. Ang salitang kalayaan ay madalas po nating marinig yan. Bilang isang mamamayang Pilipino, marami po tayong mga kalayaan. Amen po. Halimbawa, meron tayong freedom to choose our own religion. Ito po ay isang kalayaan na bawat isa sa atin may kalayaan kung anong relihiyon ang gusto mong pasukin. Kaya lamang siguraduhin mo na sa pagpili mo ng relihiyon, piliin mo ang relihiyon na magpapalalim at magpapakilala sa iyo sa tunay na Diyos na iyong sinasamba. Sapagkat may mga relihiyon na kuminsan ay mahirap unawain, subalit wala po tayong pakialam kung ano man po yung ginagawa nila. Ang pakialaman po natin ay yung mismong relihiyon na inaaniban mo. Kasi kung ating papakialaman ng relihiyon nila, hindi po tayo magkakaunawaan Bakit po? Iba ang paniniwala nila, iba ang paniniwala natin. Kaya sabi nga po ng mga Jeprox, walang basagan ng trip. Kung ano yung trip nila, hayaan mo sila. Kung ano yung trip mo sa relihiyon mo, walang makikialam sa'yo. But we have the freedom to choose our own religion. Amen? Pangalawa, freedom, tinatawag na freedom of expression. Di po ba? Meron tayong kalayaang magsalita. Meron tayong kalayaang magpahayag. Subalit, wag nating abusuhin na kung tayo nagpapahayag, ang ating pagpapahayag ay makakasakit ng damdamin ng ating kapwa. Amen? Marami tayong mga freedom na ating na-enjoy sa buhay natin. Subalit ang ibig sabihin po, yung freedom po na yan, okay, gawin natin as long na ito ay
makakatulong sa ating kapwa at magiging kalugod-lugod sa Diyos na ating sinasamba at pininiwalaan. Amen po ba? Huwag niyo pong abusuhin. Meron tayong tinatawag na common sense na maaari nating isipin, ito pang gagawin ko na to ay magiging makabuluhan sa kapwa ko. Yung bang gagawin ko na to ay magiging kalugod-lugod sa Ama, gamitin po natin yung common sense natin. Kapag kalugod-lugod, okay, gamitin mo yung freedom mo to the maximum level. Pero kung hindi magiging kalugod-lugod, control mo yung freedom na pinagkaloob sa'yo. Napakabait ng Panginoon. Binigyan tayo ng laya sa lahat ng bagay. Kaya lamang, sabi ko nga po sa inyo, dapat mayroong limitasyon ang paggamit natin sa ating freedom. At magkakaroon tayo ng limitasyon kung atin pong mapagtatanto kung tama na ba o mali ang paggamit natin ng ating kalayaan. Amen? At sino po ang magiging gabay? Para malaman natin kung yung freedom nating ine-enjoy ay magiging kalugod-lugod sa kapwa natin, higit sa lahat sa ating Panginoon. Sino po ang ating magiging gabay? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya ang pagdulog sa ating Panginoon ay napakahalaga. Sapagkat sa bawat gagawin natin, sa bawat paghakbang ng ating mga paa, ituturo sa atin kung tayo ay nasa tamang landasin o kung tayo ba ay maliligaw. Kaya mga kapatid, ingat sa paggamit ng freedom na yan. Tama, meron tayong freedom na magpunta kung saan nating gusto. Pero see to it na kung saan ka dadali ng paa mo ay dun sa lugar na makatutulong sa'yo. Hindi dun sa lugar na makapag-dudulot sa'yo ng kasalanan. Freedom to go anywhere. Eh kung yung paa mo, niyayaya ka para magpunta ka sa sabungan, susundin mo ba? Hindi po. Kung yung mga paa mo, niyayaya ka para magpunta ka sa dambanang ito, susunod ka ba? Amen. Kung yung paang ito ay dinadala ka sa lugar na magkakasala ka sapagkat maraming ang ilaw pero patay sindi ang ilaw, pupunta ka ba ron? Hindi. Kalayaang magpunta kahit saan, subalit tantuin natin kung ang paggamit ba natin ng kalayaan ay makatutulong sa atin at makapagpapalapit sa atin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sa dati pong buhay hindi ko to alam eh. Ako'y isang abusadong tao na lahat ng kalayaan ay ginagawa ko. Hindi ko napagtatanto kung ang paggamit ko ng kalayaan ay kalugod-lugod sa Ama or hindi. Alam niyo po, sa tanda ko na to. Noon lamang po akong nakarating sa banal na lugar na ito, nagkaroon ako ng refleksyon o malalim na pagninilay upang mapagnilayan ko ang sinasabi ng mga nambibig ko. Ang bibig po ito, sabi ko nga po sa inyo, we have the freedom to express. We have the freedom to talk. Pero bantayan natin. Baka po yung freedom na yon ay naaabuso na andi lang ito ay nagagamit mo upang ikaw ay makadestroy ng kapwa mo. Andi lang ito ay dapat nating ginagamit to build ang kapwa natin, hindi to destroy. Sapagkat andi lang ito, sabi ko nga po sa mga nakakaraang kong pahayag, isa po ito sa parte ng katawan na walang buto. May buto ba yung dila ninyo? Anong masasabi nyo sa dila nyo? Malambot, matigas? Lengua. O sa Espanyol, lengua. Ang sarap nun, ano? Yung lengguang, ano ba tawag doon? Yung may, yung masarap na luto. Okay. Ito ay malambot, walang buto. Bakit? Sapagkat ang nais ng Ama, maging malambot ka sa bawat pananalita mo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Bakit? Sabi ko nga po, andi lang ito, maaaring pumatay, maaaring bumuhay. Kailan po ito papatay? Kapag ang binibitawan ng dilang ito ay ang mga masasakit na salita, na halos patayin na yung kapwa mo, na may isang maliit na salitang sinabi sa'yo, pero ang igaganti mo, mas mahigit dun sa mga sinabi sa'yo. Watch out. May freedom tayo to express.
Pero gamitin natin yung freedom na to sa mga bagay na makapagpapalugod sa ating Panginoon. Careful tayo sa ating bibig. Sapagkat ang salita, pag nabitiwan mo na, manikluhod ka man, hindi mo na mababawi. Yung bang salita mo na nabigkas mo na, mababalik pa ba sa'yo yun? Hindi na. Para daw po itong dura na pagka niluwa mo sa lupa, hindi na babalik sa iyong bunganga. Liban lamang kung aso ka. Aso ba tayo? Hindi tayo aso. Bakit? Ang aso, niluwa na. Pero po pwede niyang himurin ulit para maibalik sa kanyang dila. Hindi po tayo aso. Tayo po ay tao. Kaya magpakatao tayo. Huwag tayong magpakaaso. Kaya bantayan po natin yung ating dilang ito sa pagbibigay o sa pagbibigkas ng mga salita. Mayroon tayong kalayaan na tingnan ang lahat ng bagay na gusto nating tingnan. Amen? Meron bang pumipigil sa inyo na wag mong tingnan yan? Wala. Subalit ikaw na nakakakilala ka sa Panginoon, although may freedom tayo to see whatever we want to see, dapat din po nililimi. Ano ba yung dapat tingnan ng matang ito? Kung inaakala mong ang matang ito ay magdudulot ng kasalanan sa iyo, abay, ipikit mo na lamang ito. Sabi nga po, kailan ba gospel yun? Kung ang mata mo ay magdudulot ng pagkakasala sa iyo, dukutin mo ito. Sapagkat mas mainam pa na mamatay ka na isa lang yung mata mo kaysa naman dalawa yung mata mo, pero doon ka dadamputin sa apoy ng impyerno. Limi. May freedom to see, pero limiin po natin kung ano yung dapat nating tingnan. Ngayon po, may hot issue. Meron daw pong isang congressman na nagberde yata, hinandugan ng mga sexy dancer na talaga namang napaka-sexy. Tama, may beauty silang nakikita, pero yung mga mata ay magkakasala. Bakit? Sapagkat yung kanilang kilos, twerk daw ang tawag, yung kanilang kilos at yung kanilang kasuutan, magti-trigger ng imagination, lalo na ng mga kalalakihan na mag-isip ng kung ano-anong mga berding bagay. Kaya may mata, subalit nagdudulot ng pagkakasala. Dapat po, alam nating gamitin yan. Ang Panginoon, binigyan din tayo ng kalayaang pakinggan. Ano man ang gusto nating pakinggan. Amen po ba kayo doon? Meron ba sa inyong pinipigil na wag mong pakinggan yan? Hindi ba lahat naman pinapakinggan natin? Pero, limiin din natin. May freedom tayo to hear what we want to hear. Pero, limiin din natin kung yung taingabang ito ay nagagamit natin sa wastong kaparaanan. Abay, kung ang dinidinig nito ay mga chismis, wag ka nang makinig. Sapagkat ang chismis ay walang idudulot na mabuti sa'yo. Amen? Ang chismis ay magdudulot lamang ng kasalanan. Sapagkat kung ang pinag-uusapan ng dalawa ay ang kasiraan ng kapitbahay mo, narinig mo at makikijoin ka pa, nagdulot sa iyo ng kasalanan. Sa mga freedom na binigay sa atin ng Panginoon, ang mahalaga, lagi tayong mayroong paglilimi, pagninilay, at makakamit lamang natin ang tamang paggamit ng freedom na ito kung tayo'y laging nakaugnay sa banal na Espiritu. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you po, Mami. Purihin ng Diyos. Palapakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ang ganda po, malalim po yung sinabi niya din at higit na malawak. Subalit purihin ang Ama, sapagkat sabi ko nga po kanina sa pasimula, hindi ako makatulog, excited ako dito sa tema na to. At sadyang God is good all the way, sapagkat ang lahat ng tinura niya, idinatad sa kaisipan ko, dangat bilang facilitator, hindi ko pwedeng mailahad ng lahat sa inyo. Amen po ba doon? Sapagkat nga po, ang facilitator ay tumatayo upang tumawag, at magsusog ng sinabi ng isang nagbabahagi, subalit hindi po pwedeng magpalawak. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanina po, nung humawit ng happy birthday tayo, bilang pagbati sa isang kapatid na Kap, at ako po ay bumati sa isang kapatid ko, nakasama sa koro, hindi ko po siya kasi nakapiling kahapon. Kanya po palakpakan natin ang buhay na Diyos upang ipahayag niya
ang kalayaang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na bunso. Sabay-sabay nga po, Happy birthday to you. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa inyong bumabati. Ano po? Kahapon po yun nga po ang kaarawan ko. Ano po? Subalit, hindi po marahil na, hindi ko alam kung sabihin kong takda o niloob ng Ama kasi ako po may kasalanan. Ano po? Kaya po ako nahuli. Ano po? Lumabas na po ako, nagbabahagi ang Mami Beth, subalit ako po'y naantala sapagkat kumuha po ako ng iaalay. Kaya po narinig ko na yung Ipami at Supanwa. So, naku, sabi ko si Apo na, di bali, sabi ko bukas na lang po ako magpapasalamat sa ating Panginoon. Kahapon po, yun nga po, birthday ko nga po. So, madaling araw pa lang po gising na ako, mga 3:30. Tumutulog ako sa ating Panginoon, sa ating Ama. Sabi ko, Ama, maraming salamat po at inabot ko po ang edad na ito. 40 na po kahapon po. Sabi ko, pagalakin mo naman po kako ko. Sabi kong gano'n. Kasi po, kaya ko po nasambitsyon. Yung po kasing panganay ko ay may lagnat. Nung po kasing nasa Ilocos po kami, kausap ko po siya sa telephone, sa cellphone. Ang sabi po niya ay masama nga daw po ang pakiramdam niya at parang nilalagnat siya. So, naku po, sabi ko, ito po kasing anak ko na ito ang talagang ginagamit ng ating Panginoon para dalisayan po ang aking pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Siya po yung binabahago ko lagi na naninigas po pagka nilalagnat. Ano po, siya po ay naninigas na gano'n po. Tsaka hindi po siya makalakad. So, abang nasa Ilocos po, sabi ko, nung nag-joyful ako, inaalay ko po sa iyo, Panginoon, o Amang, itong pag-aalay na ito, at inaangkin ko po ang lubos na kagalingan ng anak ko. So, yun po, Sunday, nilagnat po siya. Ano po? Sunday, hanggang po kahapon nga po. Kaya sabi ko sa Ama, Ama, pagalakin mo naman po kako bilang regalo mo sa birthday ko. Pagalingin mo na po yung anak ko kasi nga po hindi po siya makalakad. Subalit yung lagnat po niya, hindi naman po ganong kataas. Sabi ko, wala na nga po kung handa. May sakit pa yung anak ko. Wala pa yung kabiyak ng puso ko. Sabi ko, Ama, pagalakin mo naman po kako ko. So nag-usap naman po siya, sabi niya sa akin, anak, mapalad ka sapagkat yung iba nga daw po hindi inaabot ng ganong edad at hindi na rin daw po, yun nga po, nagigising sa araw ng birthday nila, ano po. At sabi niya, masurpresa ako. Eh, tama-tama naman po yung message din po ni Mami Beth na God is full of surprises. So paglabas ko pa lang po ng tahanan, meron na pong anghel na pahatid ng Ama ng pamapagalak po niya ako. Ano po? So talagang masurpresa po ang Ama. Sabi kong ganon. Talaga pong kahapon, lumabas ako sa tindahan, meron naman pong anghel na tumaya sa wedding. Ano po? Pwede po bang sabihin yon? Sabihin mo sabi po sa kapatid ko kasi, patawad po, nagwe-wedding po iyon. Sabi niya, kapag tumama ako, ibigay mo kay Bunso para may panghanda po siya. So, ibig ko po sabihin, hindi po sinasabit ko para magpaawa po. Ano po? Kung hindi, ang pamamaraan po ng Diyos kung paano po siya kumilos sa bawat isa na batid niyang nalulumbay ka eh. Kaya sa mga ibang kaparaanan po niya pinagagalak. Amen po ba? So, di po ba nakagagalak po? Yung biruin niyo, tumaya ng ganitong halaga para nang sige, kapag tumama yan, ibigay mo kay Bunso. Di po ba? Sino po bang gagawa? No? Kundi kaparaanan po ng Diyos para magalak ang anak niya minamahal. Amen po ba? At maraming salamat po sa lahat ng bumati. Ano po, sobrang touch po ako. Napakarami pong bumati sa akin sa Facebook at saka sa telephone po. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagmamahal sa akin. Kalayaan, yun po, natamo ko po. Alam niyo po ba kahapon, balik po ako doon sa anak ko. So, umaga na po iyon. Magbabanyos na po siya. De po ko siguro mga 10 o'clock na po iyon. Kasi nandun pa rin po yung lumbay ko kasi nga po hindi po siya makalakad ng maayos. Nagbanyos po siya. Alam niyo po ba? Pagkatapos po niyang nagbanyos, naupo po siya doon sa kila Ate Maria.
Sabi niya sa akin, Mami, sabi niya, nakakalakad na ako. Ay, purihin ka, Ama. Sabi ko, talagang pinagagalak ako ng Diyos. Ayaw niya malumbay ako sa birthday ko. Sabihin mo ka kay Tita Amor, tsaka doon kay Apo. Si Apo po kasi nandun din po sa Banyusan. Magpasalamat ka, anak, sapagkat sabi ko nga sa kanya, regalo sa akin ng Panginoon yan para magalak ako sa birthday ko. Purihin ka, Ama, ako. Salamat po at nakalalakad. Alam niyo po ba, samantalang nung araw na yon, sabi ko, pagkagising namin sa umaga, anak, tumayo ka nga kako, sabi ko sa kanya. Di tumayo naman po siya. Mami, masakit pa rin. Diyos ko, naiyak na po ako. Ano po, kasi syempre po, bilang nanay, syempre, gusto mo, makalaya na rin po yung anak mo sa kanyang nararamdaman. So, sabi ko, Diyos ko, Ama, pagkalakin mo naman po kako sa birthday ko. So, ilang beses ko pong sinabi yun sa kanya. Alam niyo po ba, yun na nga po, talaga masurpresa ang Diyos. Ayon po sa sinabit ng Mami Beto sa message niya sa akin sa Facebook, na talaga nga po ang Diyos ay punong-puno ng sorpresa. Amen po ba? Kaya, ayun po, nagalak po ako sa birthday ko, bagamat wala po handa. Subalit, sabi ko nga po, sa ibang kaparaanan ng Diyos po ay nagbibigay ng galak. Amen po ba yon? Exempted naman po siguro ako sa rules natin. Ano po, at sa Monday pa ang effectivity nito. So, alayan ko po ng papuring awit ang ating Panginoon. Sapagkat kahapon, hindi ko siya alayan ng papuring awit, patawad po. Andito po ang nanay ng kapatiran. Sabi ko, Nanay, Monday pa naman eh. Para po sa ating Panginoon, ano po. Kasi connected din naman po ito sa tema na kung paano hahawiin ng Diyos ang buhawi nga po ng ating buhay, ang mga pagdalisay na pinagdaraanan upang ganap na kalayan ay ating makamtan. Amen po ba? Kaya po para po sa inyo at sa Panginoon. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan na magdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinamo upang humayop maglingkod sa ngalan mo. Ang buhay ko'y ihahandog sa'yo ako. Gamitin mo ito pagkat ito'y mula sa'yo. Ito'y alay ko sa'yo. Bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag ko upang humayop maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lakin ng sa maging mapalad sanang panggabi. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at gulo. Ang buhay na nagsisilbing dilim sa langit mo. Hawiin at gawin laan sa buhay mong bigyan. Mula sa pagkakasala, ako'y
umasa ka, maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at tulog. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Hawiin at gawin ka mula sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko sa'yo. Amen po ba? Bilang isang lingkod po ng Ama, napakarami po nating pagdaraanan pa, ano po. Kaya po, hilingin natin sa ating Panginoon na hawiin niya yung mga buhawi na ito. Yung nagsisilbing takip po ba para tayo makasadsad na totoo. Amen po ba? Kaya po, purihin at dakilain ka, Ama. Sinapat ko po ang edad na ito, kung papaano pong nasa mo na ikay paglingkuran ko. Mangun at maghari po ang kalooban at kagustuhan mo, sapagkat kung ganang katauhan po hindi mo kakayanin ng lahat. Kung papaano nga pong makasasadsad ng may galak. Nung balit nga po, nang dahil buhay ang ating Panginoon, na sa tuwin na po'y nakaagapay at nakapatnubay sa ating lahat, ang ganap na kalaya na ipagkakaloob niya kung tuwirang tayo mananahan sa Kanya, mananalig at magtitiwala na lubos na may magagawa siya. Amen po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagmamahal po. Maraming salamat sa mga anghel na tuwira naman pong ibinibigay po ng ating Panginoon nang sa gayon ay mapagtagumpayan ang lahat. Amen po ba? Mahaba na po, kaya po sa ibang pagkakataon na lang po yung ibang marapit na ibahagi pa. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po. Alam niyo po, talagang ang mga kapatid ko, kasama ko, maraming pinagdaraanan, maraming pagdalisay, at sa kalayaang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, good or bad, tutulungan tayo ng Diyos Ama na tuwirang makasadsad. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kanina pong umaga, nung magising ako, itinext ko agad yung isa kong anak-anakan dito, si Melissa, upang i-text ang kapatid kong ito, sapagkat katugon sa ating pinagsasaluhan sa umagang ito bilang kalayaan, idinatal sa aking kaisipan ang isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong ito, ang aking inaanak na si Tita Mirna. Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Maraming salamat po sa iyo, mahal na kapatid. Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa kabila ng unod. Sama-sama po tayo sa Kanyang dakong banal. At salamat po sa kalayaang kaloob ng Ama na niloob niyang maawit ko ang awiting ito. Bagamat kahit luma ay hindi ko naman tuwirang inaawit ito, subalit niloob niyang may alay ko sa Kanya sa araw na ito. Free
as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look up the stars. Stay free when the walls divide you. You're free as the roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at the stars. Stay free when the walls divide you. You're free as the roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakaganda po nung kanta. Amen po ba doon? Na-feel nyo po ba? Nadama nyo ba? Gaya ng pagkadama ko rito? Amen, amen. Napakaganda po at napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. God is really good all the way. All the way po ba talaga? Palakpakan po natin ng malakas ang buhay na Diyos. Amen, amen na amen. Sapagkat ang Diyos ay walang pagtatangi. Ang pag-ibig niya at ang pagkakaya niya sa atin ay pantay-pantay. Kung paanong malaya ang hangin na ito ay humahampas sa bawat dahon ng punong kahoy, ibon ay malayang kumakampay sa kalangitan, ang alon sa dagat ay malayang humahampas sa dalampasigan. Tao pa kaya ang hindi niya bibigyan ng kalayaan? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen. Di po ba? Subalit, gaya po ng nabanggit ko kanina, kung minsan ang ating kalayaang natatamo, tayong tao ay nagiging malabis sa paggamit nito. Amen po ba doon? At ang kalabisan na ito ang nagdudulot sa atin ng kalikuan, ng kalungkutan, di po ba? Ng kapighatian. Subalit kung ang kalayaan ay gagamitin natin sa mabuting pamamaraan, walang hindi tayong ikagagalak sa buo nating buhay. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa dako pong ito, bago ko tawagin ang ating Mother of the House, udyok po sa damdaming tawagin ko ang kapatid na ito. Kung paanong sa dating buhay niya maaaring may kalikuan,
gawa ng kalayaan kanyang natamo, at kung paano ang kalayaan din kanyang nadamo sa ngayon, ang nagbigay naman sa kanya ng galak sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aking kapatid na Edwin Miranda. Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Kapatid na Edwin Miranda. Palakpakan po natin muli ang buhay na Diyos para sa kapatid kong ito. Masurpresa po ba ang Diyos? Amen. Masurpresang talaga ang Panginoon. Kung paano nga po ba ang kalayaan mo noon? Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Surpresa po talaga, Panginoon. Ano? Yung pong kalayaan ko noon araw, siya po nagdulot talaga sa akin ng kapahamakan at pagkakasala. Sa sobrang kalayaan ko po kasi noon, dahil nga po, yung kabiya ko mabait din, hanggang doon po sa nakakarating sa bagay na hindi naman po dapat puntahan, nararating ko po yung yung kalayaan po talaga, kailangan po natin gamitin sa mabuti. Sa sobrang laya ko nga po noon, pinagkaloob po ng Panginoon sa akin ng pagsubok, nagdulot po sa akin ng karamdaman, na siya pong naging kapamaraanan niya para po makarating ako rito. At nung bandang huli nga po, nung nakilala ko na Panginoon, pinagkalooban din po niya ako ng kalayaan para mamili ko saan tumungo. Hanggang sa ngayon nga po, yung kalayaan na yun, dito na po ako dinala. Inalis na po ako sa dating buhay ko na sa kalayaan kong pinagkakasalaan. Kaya po napakabuti po ng Diyos. Bagamat po nagkasala ako nung araw, hindi po niya tinignan yung mga pagkakasala kong pinagdaanan. Hiningi ko po sa kanya ng kapatawaran at batid ko naman po napatawad na ako sa nagawa kong mga pagkakasala. Kaya po yung kalayaan niya binibigay sa akin ngayon, ginagamit ko naman po sa marapat na naaayon po sa kanyang kalooban. Yung pong pagtalima sa kanya, yun nga po, yung nga sabi nga po, yung kalayaan, tayong lahat itong malaya. Piliin po natin yung kalayaan natin sa mabuti po mapunta. Amen po ba? Yun na lang po, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tama po yung sinambit niya at gaya ng sinambit ko. Lahat tayo ay kalooban ng Panginoon ng kalayaan. Ito ay maaaring mapunta sa isang kabutihan o dili namang kaya ay kapahamakan. Subalit nawat mga kapatid, sama-sama nating balikan ang ating sarili. Kung ano man ang nakaraan ay isasantabi na at nawa kalayaang ito ay ang kalayaang damahin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kabutihan niya. Taning lubos na siya ay ating manunubos. Kaya sa mga oras na ito, taus-pusong nagpupuri ako sa Panginoon, kasama ang mga kapatid kong ito, sa bawat kalayaang aming natamo na ipinagkaloob niya, at ang kagalakay nadama sa banal ng dakong ito. Mga kapatid, maraming salamat sa nagbahagi sa mga kapatid ko. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo